Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang asset ng CIA na winasa ka mga mata at iniwang halos patay na ng sindikatong nais mamuno sa Mexico. Pero ang mga kriminal na ito ay nagkamali ng malaki, iniwan nilang buhay ang maling tao. Dahil hindi lang nila sinira ang isang tao, ginising nila ang pinakamapanganib na asset ng CIA. Nagsisimula ang kwento sa sentro ng Mexico. Nakilala natin ang isang CIA agent na si Sheldon Sands. Isa siyang lalaking punong-puno ng lihim at sa kasalukuyan ay nakikipagkita siya sa isang impormante na si Bolini. Hinahanap ni Sands ang isang multo, isang alamat na mamamatay tao na naglalakbay na may dalang gitara lang. Tinanong niya si Bolini kung saan ito nagtatago. Ngumiti si Bolini at sinabing mahaba at may dugo ang kasaysayan ng lalaking yun. Nagsimula ito sa isang malupit na kaaway, si General Marquez. Noong mga nakaraang taon, nadali ni Mariachi si Marquez at pinarilito diretso sa dibdib. Nakita niyang bumagsak ang general at umalis siyang sigurado na natapos na ang kanyang bangungot. Pero hindi ganoon kadaling mamatay si Marquez, nabuhay siyang dalang matinding galit. At mula noon ay parang multong nabubuhay na lang para sa paghihiganti. Kalaunan, nahuli ni Marquez si Mariachi, pero may isang malupit na babae na si Carolina ang sumagip sa kanya. Hindi basta-basta si Carolina, dating kasintahan siya ni Marquez, kaya lang mas lubos na nahulog pala ang loob nito kay Mariachi. Kaya nang dahil sa pagtataksil na iyon, lalo pang nag-alab ang galit ni Marquez. Sa isang mahirap na pagtakas, nakita ni Mariachi at Carolina ang sarili nila na nakakulong sa isang kwarto ng hotel, nakapusos, at napapalibutan ng mga tauhan ni Marquez. Sa desperadong paraan, tumalon sila palabas ng bintana at nakipagbarilan habang nakasabit sa kadena. Sa huli, nakalapag sila sa isang dumadang bus at naglako sa kawalan. Sandaling nagkaroon sila ng kapayapaan. Nagpakasal sila at nagkaroon ng isang magandang anak na babae. Kumpleto na sana ang kanilang pamilya. Pero hindi nakakalimot si Marquez. Natuntun sila nito at sa isang brutal na pag-atake, pinatay niya si Carolina at ang kanilang batang anak sa harap mismo ni Mariachi. Iniwan niyang halos patay si Mariachi, iniisip na bayad na ang lahat. Sinabi ni Bolini kay Sands na walang nakakalam kung buhay pa ba si Mariachi o patay na. Pero kung buhay siya, siguradong walang awa ang magiging kapalit para kay Marquez. Kumanga si Sands, inabot niya ang isang bungkus ng pera at tinutusan si Bolini na hanapin si Mariachi kahit ano pa ang kapalit. Pagkaalis ni Bolini, lumabas ang tunay na anyo ni Sands. Inalis niya ang peking braso na ginagamit niyang panakip. Ipinapakita na mas mapanganib siya kaysa sa inaakala. Sa isang tahimik na baryo, natagpuan ng alamat. Buhay si Mariachi at namumuhay sa anino. Dinalaw niya ang isang matandang kaibigan, isang maestro sa paggawa ng gitara. Ibinigay ng matanda ang isang bagong likhang obra at hiniling na tumugtog siya. Tumugtog si Mariachi ng isang magandang ngunit malungkot na himig. Pero hindi ito nagtagal. Biglang pumasok ang mga miyembro ng cartel sa tindahan. Napagtanto ni Mariachi na hindi sila para sa musika, para sila sa kanya. Mabilis siyang nagkupri sa anino, handa sa laban. Lumabas mula sa sasakyan ng isang lalaking nagngangalang Kukoy at diretso niyang nilapitan ang matandang gumagawa ng gitara. Hinanap niya kung nasaan si El Mariachi. Nanatiling tahimik ang matanda pero hindi mapagpasensya si Kukoy. Binaril niya ito agad. Saka itinutok ang baril sa susunod na tao. Bago pa siya makaputok muli, isang matinis na sipol ang umalingongaw sa hangin. Lumabas si Mariachi mula sa anino. Ayaw niyang may mamatay pang inosente dahil sa kanya. Ngumiti si Kukoy, nahanap na niya ang hinahanap. Humingi siya ng paumanhin sa gulo at sinabi kay Mariachi na may gustong makipagkita sa kanya, isang napaka-importanteng tao. Dinala si Mariachi upang makaharap si Sheldon Sands. Kakaiba si Sands. Sinabi niyang alam niya ang kakayahan ni Mariachi at gusto niya itong kunin para sa isang partikular na misyon. At ito ay patayin si General Marquez. Sa sandaling marinig ni Mariachi ang pangalang yun, nagliyab ang kanyang mga mata. Sinabi niyang pinatay ni Marquez ang kanyang asawa at anak, at balak na rin niya itong patayin. Pero may tuso na plano si Sands. Sinabi niyang maghintay muna si Mariachi. Alam niyang gustong patayin ni Marquez ang presidente ng Mexico, kaya gusto niya na pagkatapos na lang ito tsaka bumira si Mariachi. Habang nag-uusap sila, inihain na ang hinihaw na baboy. Sinabi ni Sands na yon ang pinakamasarap na karne na natikman niya. At doon niya ibinunyag ang kanyang madilim na ugali. Kapag nakakatikim siya ng ganito kasarap, pinapatay niya ang chef para hindi na niya maranasan ang hinggit sa pagluluto. At totoo nga, pagkatapos kumain, pumasok si Sands sa kusina at pinarilang kusinero. Iniwan niya si Mariachi na tahimik na umalis upang simulan ang kanyang misyon. Samantala, kilalanin natin ang isang mataas na opisyal na si Audrey. Matalino siya, ambisyosa, at sinasabing dedikado sa kanyang trabaho. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nagbibigay ng masiglang talumpati ang presidente ng Mexico tungkol sa paglilinis ng korupsyon na sumisira sa bansa. Wala siyang kaalam-alam na may nagaganap ng kudeta laban sa kanya. Sinunod ni Mariachi ang utos ni Sands at nagtungo sa isang tahimik na simbahan. Pumasok siya sa kumpisalan pero hindi siya naroon para magdasal.
May boses mula sa kabilang panig na nagsabi na kapag patayin na si Marquez, makakatanggap siya ng malaking bayad at ganap na kalayahan. Maaari siyang pumunta kahit saan sa mundo at iwan ang kanyang madugong nakaraan. Pero para kay Mariachi, hindi ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa buhay na inutang. Habang nasa simbahan si Mariachi, biglang sumugod ang mga tauhan ni Berilo. Doon natin nalaman ng katotohanan na si Berilo ang nag-recruit kay General Marquez. Ang plano niya ay ipapatay sa general ang presidente para makuha nito ang kapangyarihan, habang si Berilo naman ang magpapatakbo ng bansa mula sa likod bilang isang hanino. Pero may sariling plano si Sanz. Gusto rin niyang mamatay ang presidente, pero kailangan niyang patayin agad si Marquez pagkatapos para hindi ito makaupo sa kapangyarihan. Sa kabilang banda, alam ni Berilo na banta si Mariachi sa plano, kaya ipinadala niya ang kanyang mga tauhan para patayin ito. Pero mali ang akala nila sa kanilang target. Binuksan ni Mariachi ang case ng kanyang gitara, kinuha ang kanyang mga sandata, at ginawang sementeryo ang simbahan. Nang humupo ang usok, tinawagan niya si Sanz at sinabing mas malaki ang laban na ito kaysa inaakala niya, kaya kailangan niyang buuhin muli ang kanyang dating grupo. Pinayagan siya ni Sanz sa anumang kailangan para matapos ang misyon. Pagkatapos, tinungtun ni Sanz ang isang retiradong FBI agent na si George. Pinatay ni Berilo ang partner ni George ilang taon na ang nakalipas, at mula noon, araw-araw din niyang pinapangarap ang paghihiganti. Inabot ni Sanz ang isang telepono at tinalok siya, ibibigay niya si Berilo, kapalit ng pagkakataong tapusin ang nasimula ni George. Samantala, hinanap ni Mariachi ang dalawa niyang matagal ng kaibigan, sina Lorenzo at Fidio. Mukha silang ordinaryong musicians, pero sa totoo lang, mga bihasang gunmen sila na dumaan na sa impyerno kasama si Mariachi. Kinuha nila ang kanilang mga case ng gitara na siyempre, hindi lang instrumento ang laman at sumama sa misyon. Patuloy namang gumagalaw si Sanz mula sa dilim. Nakipagkita siya sa advisor ng presidente at sinuhulan ito para masubaybayan niya ang bawat dalaw ng pinuno. Pero hindi pa rin siya kontento. Nakipagkita muli siya kay Bellini para sa dagdag na impormasyon. Dahil naramdaman ni Bellini ang desperasyon ni Sanz, nagmatigas siya at humingi ng mas malaking bayan. Handa si Sanz, ipinatong niya ang peking kamay sa mesa bilang panlilinlang habang ang tunay niyang kamay ay nasa baril sa ilalim. Kaso biglang natapunan ng kape ang peking kamay ng isang waitress at pilit itong nililinis. Sa kalituhan, napansin ni Bellini na peke ang kamay. Pero bago pa sila makariak, mabilis na binulot ni Sanz ang baril at pinatay silang dalawa. Walang iiwan na saksi, walang lusot. Nakipagkita si Sanz kay Officer Ares at dito nabunyag ang totoo, hindi lang siya simpleng opisyal, kundi isang CIA operative na nasa ilalim niya. Inilatag ni Sanz ang huling plano, gusto niyang magpatayan ng presidente at si Marquez, pero ang tunay niyang target ay ang pera. May nakahandang $20 million si Berilo para kay Marquez kapag nagtagumpay ang kudeta. Plano ni Sanz na nakawin ang perang yun sa gitna ng kaguluhan at maglaho. Inalok niya si Ares na sumama sa kanya, nangakong bibigyan siya ng marangyang buhay kapag nakatawid na sila ng border. Pumayag siya at tuluyan ng nilatag ang bitab. Samantala, minamanminan ni Mariachi ang palasyo ng presidente. Habang pinakikinggan niya ang talumpati nito, nagsimula siyang magduda. Napagtanto niyang mabuting tao ang presidente, isang leader na tunay na nagmamalasakit sa Mexico. Ayaw niyang mamatay ang ganoong tao, pero nananatili ang kanyang focus kay Marquez. Sinimulan niyang suriin ang bawat pasukan at labasan ng palasyo, hinahanap ang perpektong lugar para salubungin ng general. Sa kabilang panig ng lungsod, natunto ni George ang isang lalaking si Billy, na 8 taon nang nakulong sa loob ng inner circle ni Berilo. Gustong-gusto na niyang makalis. Nagalok si George, ibigay mo sa akin si Berilo, at bibigyan kita ng one-way ticket papuntang Amerika. Sinabi ni Billy na wala namang sinasabing kapakipakinabang sa kanya si Berilo, pero mas nauuna mag-isip si George. Napansin niya ang aso ni Billy at palihim na naglatay ng high-tech na mikropono sa kwelyong nito. Ngayon, bawat lihim na usapan sa mansyon ni Berilo ay diretsyo nang mapupunta sa FBI. Sa mga lansangan naman, lalong lumala ang sitwasyon. Muling lumitaw si Kukoy, ang lalaking nagdala kay Mariachi kay Sanz. Pero ngayon, nagbago na siya. Sinabi niyang hindi na siya nagtatrabaho para sa CIA, para na siya kay Berilo dahil mas malaki ang bayad ng cartel. Gusto ni Kukoy ang bounty sa ulo ni Mariachi kaya agad siyang umatake. Sumunod ang isang brutal na habulan sa makikitid na eskinita ng lungsod. Lumaban si Mariachi na parang demonyo, pero masyadong marami ang kalaban. Sa huli, matapos ang matinding laban, nagawa ni Kukoy na mawala ng malay si Mariachi. Nahuli ang alamat, dinala siya diretso sa lungga ng Leon, ang headquarters ni Berilo. Ibinigay ni Kukoy si Mariachi kay Berilo at ibinunyag ang buong plano ni Sanz. Akala niya nakuha na niya ang tiwala ni Berilo, pero hindi nito pinakahalagahan ang katapatan ng isang traidor. Kung finidol mo siya, tatraidorin mo rin ako, sabi ni Berilo, at agad siyang pinabagsak. Pagkatapos, tinawagan ni Berilo si Marquez para tuluyang patayin si Mariachi. Pero hindi madaling pabagsakin ang isang halaman.
Bago pa dumating si Marquez, nakawala si Mariachi, pinabagsak ang mga gwardya at naglaho sa kawalan. Samantala, may sariling plano si Berhilo, ang tuluyang maglaho. Pumunta siya sa isang lihim na bahagi ng ospital kung saan naghihintay ang pinakamahusay na mga surgeon para bigyan siya ng bagong mukha. Alam niyang kapag patay na ang presidente at nagbago na ang kanyang pagkakakilanlan, maaari na siyang mamuhay kahit saan bilang isang multo. Habang nagsisimula ang operasyon, dumating si George, sinusundan ng signal mula sa mikropono sa aso. Nakita niya ang isang bangkay na nakahiga sa mesa, puno ng dugo, at sinabihang namatay si Berhilo habang inooperahan. Pero hindi siya basta naloloko. Napansin niyang maluwad ang mga singsing sa daliri ng bangkay, parang hindi talaga iyon ang totoong Berhilo. Doon niya naisip na gumamit si Berhilo ng kapalit para pekay ng sariling kamatayan. Sinuyod ni George ang paligid at nakita si Berhilo, nakabalot ang mukha ng benda, palihim na tumatakas. Pero bago pa siya makakilos, biglang sumulpat si Audrey sa likuran at pinatumba siya. Sa kabilang banda, unti-unti nang nawawala sa kontrol si Sanz. Tahimik ang kanyang mga kontak at bumabagsak ang kanyang plano. Tumawad si Audrey at kunwaring gustong makipagkita. Nagkita sila sa isang restaurant pero nilagyan siya ng droga ni Audrey. Nagising si Sanz sa isang bangungot, nakagapos sa upuan habang nakatayo sa harap niya sina Berhilo at Audrey. Tumawa si Berhilo at sinabing ang alam lang ni Sanz ay ang gusto niyang ipaalam. Tumingin si Sanz kay Audrey, bulat na bulat, doon niya napagtanto na siya ang nagtaksil. Ngumiti si Audrey at ibinuniyag ang pinakamalaking pagtataksil. Hindi lang siya ahente ng CIA, anak siya ni Berhilo. Nagdesisyon si Berhilo na dahil mahilig tignan ni Sanz ang lahat, hindi na niya kailangan ng mga mata nito. Sa isang malupit na hakbang, binulag nila si Sanz at itinapon sa kalsada, iniwan siyang gumagala sa sakit. Pero hindi pa tapos si Sanz. May isang batang lalaki na tumulong sa kanya at binayaran niya ito para maging kanyang mga mata. Habang naglalakad sila sa lungsod, naramdaman ni Sanz na may sumusunod sa kanila. Kahit bulag, matalas pa rin ang kanyang instincts. Sa tulong ng bata sa pag-asinta, pinaputok ni Sanz ang kanyang baril at napatumba ang asasin. Bulag man siya, si Sheldon Sanz pa rin ang pinakamapanganib na tao sa Mexico. Samantala, sumabog ang kaguluhan sa buong lungsod nang ilunsad ni General Marquez ang isang malawakang pag-atake sa palasyo ng presidente. Ang plano ni Sanz ay hintayin ni Mariachi na mamatay ang presidente bago kumilos. Pero may sarili ng desisyon si Mariachi. Nakita niya ang kabutihan ng presidente at alam niyang dapat itong iligtas. Iniwan niya sina Lorenzo at Fidio para bantayan ang paligid at mag-isang sumugod sa palasyo. Sa loob parang digmaan ang eksena. Lumalaban si Mariachi laban sa sunod-sunod na dating ng mga sundalo hanggang sa dumating ng kanyang mga kasama para tulungan siya. Gamit ang kanilang malupit na case ng gitara, nabaliktad nila ang takbo ng laban. Napagtanto ng presidente na hindi sila mga mamamatay tao, sila ang kanyang mga tagapagligtas. Natagpuan ni Mariachi ang traidor na advisor, pinatay ito at pinalitan ng damit ang presidente gamit ang bangkay para makalabas ito ng ligtas. Habang tumatakas sila, nadiskubre nila ang $20 million na inihanda ni Berhilo para kay Marquez. Hindi na nagdalawang isip sina Lorenzo at Fidio, itinapon nila ang kanilang mga gamit at pinuno ng pera ang kanilang case ng gitara. Sa labas, nagsawa na ang mamamayan ng Mexico. Lumabas sila sa mga kalsada, handang lumaban laban sa kudeta ni Marquez. Samantala, nagawa ni Billy na mahanap at mailigtas si George. Magkasama silang nagtungo sa palasyo, eksakto sa pagdating ni Marquez sa presidential room. Hinahanap ng general ang presidente, pero mas mapanganib na tao ang naghihintay sa kanya. Lumabas si Mariachi mula sa anino. Tinitigan niya si Marquez at sinabing sinisingil na siya ng kanyang mga kasalanan. Pa-behind the back niyang binaril ang tuhod ng general. Pinabagsak ito sa sahig bago tuluyang tapusin sa isang nakamamatay na bala sa ulo. Bayad na ang buhay na inutang. Sa labas, patuloy na nagpapaputok si Sanz sa gitna ng kaguluhan, bulag pero hindi sumusuko. Natagpuan siya ni Audrey at sa isang sandali ng baluktot na damdamin, inalikan siya nito sa huling pagkakataon bago itinaas ang baril para patayin siya. Pero mas mabilis si Sanz. Nararamdaman niya ang galaw at nauna siyang pumutok. Tinapos niya ang pagtataksil ni Audrey na minsan at magpakailanman. Sa huling showdown, nakita ni Berhilo ang bangkay ni Marquez at napagtanto niyang bumabagsak na ang kanyang plano. Binaril niya si Billy dahil sa pagtataksil nito, pero bago pa siya makagawa ng iba pang hakbang, dumating sina George at Mariachi. Sabay silang nagpaputok at bumagsak ang hari ng krimen. Tapos na ang laban. Sa pagkawala ng mga kontrabida, nagpasalamat si George kay Sanz at naglaho na sa kawalan. Samantala, ligtas na naibalik ni Mariachi at ng kanyang grupo ang presidente sa kanyang mga tapat na tauhan. Lubos ang pasasalamat ng presidente, pero hindi naghahangad ng kapangyarihan o titulo si Mariachi. Sa halip, dinala niya ang milyong-milyong dolyar pabalik sa kanyang baryo at ipinamahagi ang bawat sentimo sa mahihirap. Habang lumulubog ang araw, nagpapatuloy ang alamat ni El Mariachi. Mag-isa siyang nakaupo, tumutugtog ng isang malungkot na himig sa kanyang gitara. Inaalala ang kanyang buhay kasama si Carolina. Natagpuan na niya ang kapayapaan. Tapos na ang misyon. Dumating si El Mariachi para sa paghihiganti, pero umalis siyang isang halamat.
Bayad na ang utang, nawala na ang ginto, pero hindi kailanman titigil ang musika. At dito na natapos ang kwento. Maraming salamat sa panonood mga idol.